God. And the Word was with God, and the Word was God. Kaya po, ang ating ipinagdiriwang ngayon ay wala pong iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen po. Hallelujah. Kaya po tayo ay kanina pang galak na galak ang ating mga puso. Sapagkat alam niyo po na ako po ay naggagawa ng aking aralin. Ay nangusap na po ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, bakit kaya January na itinakda ang Bible month? Sabi ko niya, because it is the new beginning. Ano po? At ang nais po ng Diyos with the whole year po ng ating buhay ay siya po ay ating kasama. Siya po ang ating pinaparalan. Alam niyo po ba yung Bible month? Ito po ay isang proclamation number 124 ng ating pong minamahal na Pangulong Rodrigo Duterte on January 5, 2017. Tagal na po pala, no? At nakita ko rin po na yun pong ating ibang mga nakaraang Pangulo, sila po ay nagtakda rin ito. Ang una po, hindi na po matandang po yung sino, ginawa naman po na Bible Day. Tapos may isa naman po na Pangulo, ginawa po Bible Week. And then ngayon po, yung pinakahuli na proklamasyon, ginawa na po Bible Month. Ano po? Para po, talagang tayo ay binibigyang pagkakataon na talagang po pagdiwang natin ng matagal, no? Ang Biblia, ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo. Kung kaya po nila ito iniproklama, ay meron po silang layunin. Ang gusto po ay ang kanila ipinibigay po na ang bawat mamamayang Pilipino ay pahalagahan po ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia upang ang antas ng moralidad ay mataas po. Sapagkat mga panahon yun, alam niyo naman, ay talaga naman po ang moralidad ng ating bansa ay napakababa na. Yan po. At isa pa rin po, kaya tayo po ay inaatasan na gumawa ng ganito, magdiwang, magparada, upang alam niyo naman po sa bawat mamamayang Pilipino na napakahalaga po ng salita ng Diyos. Na ito po dapat ay maging primary, sabihin, pangunahing sandigan kung paano ang isang mamamayang Pilipino o tao ay mamumuhay po at magdesisyon para sa kanyang buhay. Napakaganda po ano. Kaya po talagang, sabi ko, Panginoon, ang tagal na pala nito, itong proclamation na ito. Alam niyo po ngayon, sa ating pong mga pagkakaalam pa rin, ang ating pong pamahalaan, national, ay napakarami na pong programa na ginawa upang taas po ang taas ng moralidad natin. Andiyan po yung nagkaroon po sila ng College Formation Program. Ito po, ito po ako ay nagtatrabaho pa, nakaka-attend din po ako sa mga ganito. At bawat mga pagsiseminar po, meron pong slot na inahayag po itong programa ito. Ngunit ang aking tanong ko po, tumaas po ba ang moralidad ng ating pamayanan? Sa palagay niyo po? Tumaas po ba? Sa lahat po na nangyayari,
sa panahon po ngayon, napakataas ng teenage pregnancy sa ating bansa. And that is the result po na ang ating moralidad ay tunay po na napakababa. Kaya po, naisip po ng ating sino man po, ano po po masyadong matagal, wala si Manny Pacquiao, no? Siya po ay sinabi pa, na ibunsod niya po yung batas at naaprobahan naman niya po ito. Ay bakit niya po ba hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po na tumataas ang antas ng moralidad ng ating bansa. At sabi ko po sa mga research ng ating mga propeta ng Diyos, at isa pong ang pangalawa pong kasalanan ng bansang Pilipinas ay immoralidad. Ano po? Hindi po ba kayo? Narinig po ba yun? At yung po, ang Diyos po ang nag-ahaya. Kasi po, ang daming gustong gawin ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Gusto niya po na tayo ay pagpalain, pasaganain. Ngunit, sabi nga po, dahilan sa ating mga kasalanan, hindi po niya tayo sinasagot. Kaya po napakahalaga na ang Bible man po na ito na ating ginagawa ay tunay pong maging catalyst po para ang lahat po ng mga mamamayang Pilipino ay talaga naman pong magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat ito po ay Diyos. Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Eh, bakit nga po ba bigo pa rin po tayo? Kasi po, ang banal na sulatan, ang salita ng Diyos, ay napaka-iwala. Wonderful. Meron siyang miracles. Ano po? At hindi po kaya maunawaan ng isang sabihin ng tao. Kasi po ako nasa Montevideo personally. When I was in first year in college po, meron po nagbigay sa akin ng banal na kasulatan. Maliit. Yun po ay binasa ko lahat. Binasa ko po lahat. Abay parang wala. Hindi ko po naintindihan. And then pagkatapos po nun, may nagpahirap po naman sa akin ng banal na kasulatan. Binasa ko din nun. Hindi ko po rin naintindihan. Pero isang araw po sa aming klase, mayroon pong after po ng alas 12, nag-share po ng word ni Lord. No? At tapos ay sinabi ganito, and then sabi niya, tayo ay manalangin, kung gusto natin makilala personal si Lord, tayo ay sumabay. Sumabay po ako pag-pray. Alam niyo po, simula po noon, nagsimula lang pag ako'y nagbasa, naiintindihan ko na po ang salita ng Diyos. No? Kasi po, nakakonect na ako sa Panginoon kasi ang Diyos po kasi ay Espiritu. At sabi rin po, alam niyo po ang team natin ngayon sa Bible month na ito, ayun pong verse po na Genesis 2:7. At ang sabi po nito, ang team po ay we need the Word of God. Sabi niya, para tayo ay magkaroon ng breath of new life. Yan. At yun po ay matatagpuan natin sa Genesis 2:7. Sabi niya, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Yan. Ito po ay nagpapakita na ang tayo po ay Diyos ang naglikha mula po doon sa alikabok. At kung babasahin po natin ang aklat ng Genesis 1 hanggang sa mga sumunod na page, ay naroon po nakalagay ang lahat ng pagkalinga. Ang title po ay Creation. Ano po? At ano
alam naman po natin na ang lahat ng meron tayo, halaman at lahat-lahat, yan po ay nilikha ng Diyos by word. By kanya po salita. Kasi at kung the 6 days, po, the 6th day, ang kanya pong nilikha ay tao. Sino po ang first man? Yes, si Adam, si Adan. At ganito po ang kanyang ginawa. Special po tayo, no? Bakit po hindi special? Sabi mo, Panginoon, paano kaya yun? Kasi po nag-exert siya ng maraming effort. Imagine, tayo po ay galing sa alikabok, no? Sabi ko, Panginoon, doon ba sa lugar mo noon, napakaraming alikabok, madaling kunin? Hindi ba? Kasi na-experience ko po yung mag-garden, no? Di ba bago ka makaipon ng siguro mga isang sakong lupa, napakahirap, matagal, ay how much more pa yun na inipon ni Lord yung alikabok na yun at pagkatapos po ay sa kanya ginawa, sa kanya inanuansya po ang nag-determine kung anong size, kung anong shape ng tao, no? At nung natapos niya na po, imagine po natin, yung reform ni Lord, kasi si Lord, magaling po sa sculpture, no? Nakalay down po dyan sa ground yung tao, siya rin po ay nag-exert ng kanyang effort. Kanya po hiningahan ng buong lakas ang ilong nung nakalay down dyan na ginawa niya upang ito po ay magkaroon ng buhay. Kaya yun po ang nakalagay sa Genesis 2:7. At kung pupuntahan po natin ang Genesis 1:26, ang sabi po doon ng Panginoon, no? At yun po ay parang nagpaglalamalan sila ni Lord Jesus Christ at ni Father God. Kasi sabi niya, at ikay natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. And then, sabi niya, gawin natin na babae at lalaki. No, yun, ang kanilang plano. At kung ginawa na nga po, at hindi lang po yung sabi niya, bigyan natin sila ng dominion, kapamahalaan sa lahat ng mga bagay na nariyan na kanyang naunang mga nilikha. Ano po, siya may kapamahalaan. Yan sa lahat yan. Siya kapangako ang nagpangalan ng kung anong halaman niya, kung anong uri ng ibo niya, kung anong uri ng... Basta siya po ang namahala doon, no? First, yung unang tao na yun. Ngunit ang nakakalungkot po at malungkot na nangyari, in spite po na sa kabutihan ng Diyos sa unang tao, kay Adan, everything is provided in the Garden of Eden. Ano po ang nangyari? Nahulog po sa kasalanan ang unang tao. No? Nag-fall siya. At yun po palang hininga ng Diyos na inilagay po sa tao para mabuhay. Yun po ay kaya sinabi, wangis at larawan. Yun po ay ang Espiritu po ng Panginoon ay inilagay niya kay Adam. And that Spirit of the Lord na nilagay po kay Adam, yun po ang nakikipag-ugnayan sa Diyos. At yun po ang ginagamit, no? Yun po ang sangkap upang kanya pong maunawaan ang sinasabi ng Diyos. Means po, before, sila po ay connected ng Panginoon. At nung nagkasala po, na naputol po yung connection ng tao at ng Diyos. Yung kakapot pag nagbasa ka pang ng patuloy, nagsisisi ang Diyos sa kanya. Nagsisisi siya dahil nilikha niya ang tao na siya ay gusto rin. Na hindi po sumunod sa kanya. At from that scene of Adam, lahat po ng tao na sumunod ay nagmana
kundi sa salita, sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Masabihin naman nila, ay nakakausap mo ba ang Diyos? Yes po! Sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Yan po ay nangusap sa atin ang Panginoon. No? Kaya kailangan po natin, kailangan po ang lahat ng mga Pilipino ay may connection sa Panginoon. Ano po? Sabi po sa Romans 3, 23, no? Romans 3:23. Yan. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala nga at hindi po tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kung ba yun? Tayo na po ay makasalanan. Kasi isa lang po ang nagkasala. Sino po ang nagkasala? Si Lord Jesus Christ. No? Siya lang po ang ganap. Siya lang po ang righteous. No? Yan po. Ayan. Nagkasala po lahat. Ano po? And then, Romans 6:23. And the wages of sin is death. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan? Yung narinig yun, eh, buhay na palimang ako. Sabi ko gano'n. Yun po yung kamatayan ng ating espiritu. Na inihinga po ng Diyos kay Adan. No? Ano po? Pero alam niyo po ba, hindi talagang sobrang mahal ng Diyos ang tao kasi po tayo yung kanyang obra maestra. No? At sabi na sa Psalm 84 tayo, sabi doon, what is man that you are concerned about him? Ano ba tayo? At ang Diyos ay talagang concerned dun sa atin. Kasi nga po, compromise na tayo ng Panginoon, ng Diyos, no? Compromise na tayo. Kaya po, siya na rin po ang nag-isip ng paraan, no? Siya na rin ang umisip. Kaya sabi niya, kailangan ibigay ko ang aking anak na si Jesucristo upang ang kasalanan ng tao ay mabayaran. John 3:16. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Kaya po may solusyon ang Diyos. Sabi ko nga, Lord, sobrang galing mo talaga. Lahat po ng bagay ay mayroon kang nakalaan, no? Kaya po ibinigay ang mundong na anak na si Kristo Jesus. Upang ang lahat ng tao, lahat ng tao ay hindi mapahamak. Pero, kailangan muna tayo ay sumampalataya, no? Sa government terms po, pag nahingi tayo ng mga proyekto, di po ba mayroon lalo meron tayong counterpart? Ay sa kalidad po ganun din. Pagka po siya ay magbibigay, kasi ang ibibigay niya po sa atin, eternal life, no? Buhay na walang hanggan. Pero malihingi sila sa atin. Ang sabi niya, kailangan mo muna sumampalataya. Po, sumampalataya. Ano ba yung sumampalataya? Sabi naman ng lahat ng tao. Alam mo naman ang Diyos, di ba? Pag sabi ko, ang new meaning of faith ngayon, it is believing in, trusting in, and obeying the word of God. No? So, kailangan po natin kilalanin paano ka maniniwala kung hindi mo naman kilala, di ba? Yung sa literal. So, kailangan, bago ka maniwala, bago ka magtiwala sa isang tao, kinibilala mo din po yun. No? So, tayo rin po, bago tayo magkaroon ng pananampalataya, kailangan po natin alamin ang mga bagay-bagay ng Diyos, walang iba, kundi po sa pamamagitan ng Biblia. Amen. Ako. At sobrang napakabuti po ng Diyos. Grabe talaga. Talagang sobra siya po yung talagang hindi mo po kaya i-describe ng mga salita ang kanyang mga katangian.
Yan. Bakwa ako doon sa kasalanan, no? At sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po ay kamatayan spiritual. No? Kaya nga po kahit tayo ay lalakad-lakad dito, at kapag po tayo ay hindi nakakunik kay Lord, hindi pa tayo nakakakunik, hindi pa tayo na nananampalataya kay Jesus, ang tingin po sa atin ng ilan ay tayo ay matanda. Spiritually. At dahilan po doon, tayo po ay mayroong kapahamakang hahantungan. Ano po? May hahantungan tayong kapahamakan. But God is good. Amen! Hallelujah! John 3:16. Yan po ay kabutihan ng Diyos. Ngunit sabi nga, kailangan muna natin sumampalataya. Paano? Tayo po ay makinig at magbasa ng banal na kasulatan. Sabi nga, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Kasi buhay po ang Diyos, buhay po ang kanyang salita. Lahat po ng kailangan mo naririto sa banal na kasulatan. Ano po? Sabi mo, nung nalaman ko yun, gusto mong maging mahusay na engineer. Nandyan po sa banal na kasulatan. Sino po ang unang engineer sa balat ng lupa? Sino? Si Noah. Bakit? Gumawa siya po ng napakalaking dakong na napakatibay, 40 days and 40 nights. Nag-survive po yun sa napakalaking baha. So, si Noah, he followed all the specification God has given. Sabi ko, I'm very sorry sa ating buhay. Hindi ko alam kung habang ako nag-lingkod ay naging mabuti ako. Katulad ni Noah. Wala siyang grabe. Basta napaka-perfect. Sobrang laki po nung ginawa niya. Walang katulad. Kasi imagine, lahat ng uri ng hayop na nakanaanoon, iba-iba ng lagayan. Imagine po yun kung gaano kagaling. Hallelujah. It is because of the wisdom na galing po sa Diyos. Because si Noah po ay pinalulugdan ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! No? Gusto rin po ba natin kalugdan ng Diyos? Amen. So, sumunod po tayo sa kanyang instruction. Ano po? Gusto mo po na pinakamahusay na abogado? Narito rin po sa banal na kasulatan. Sino pinakamahusay? Si Lord, and then, sino po? Si King Solomon. Diba? Dahil siya po ay natanyag sa kanyang buong lugar at sa buong mundo. In fact, yung Queen of Sheba ay pumunta sa kanya at tiningnan ang kanyang karunungan ng totoo. Alam mo sabi sa nag-aaral daw Queen of Sheba from Cebu. Sa akin, hallelujah. Glory to God. Yun po yun. Kaya, pag mayroon kang banal na kasulatan, wala ka nang hahanapin pa. Di ba? Grabe talagang sobrang po kabuti. Gusto ko pong maging napakabuting teacher, narito rin po. Si Pablo. Gusto ko pong maging napakabuting namamahala, narito rin po. Si Daniel, si Joseph. Hallelujah. Kaya po sobrang talaga. Lahat ay binibigay mo, lahat ay pinapakita mo. Ano po? Yan, sabi ko doon. Kaya po, sabi doon, kaya po, sorry po ha, dahil minsan po, maraming tao, ayaw po makinig ng salita niyo. Naranasan niyo po ba yun? Naranasan natin
ang pagkaano po ng mga tao, kailangan po na magkaroon ng breath of life. No? Yung pong hinga ng Diyos ay tunay na matagal sa mga buhay ng mga tao. Yan. Ganun po yun. Hallelujah. Upang maibalik po. Kasi God is Spirit. Di ba? Ang Diyos po ay Spirit. At kailangan po ang mga sumasamba sa kanila ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano po? Ano po yung katotohanan? Banal na kasulatan. Paano ang paraan? The Spirit of God. Alam niyo po, ang Spirit naman ay God dyan. Third person of God. No? So, kailangan po yun. Kailangan po yun ng tao. No, ng bawat isang Pilipino para po mangyari yung layunin ng Proclamation 1:24. At ayon po sa mga pag-aaral, ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Grabe po ba yun? Ito, physical body. Bakit? Meron tayong 5 senses. Sense of smell, sense of seeing, sight, sense of hearing, sense of feeling. Ano po? Yan. Yun po yung physical body natin. No? Kaya yan po yung physical body. At yun naman po spirit, yun po yung inilagay sa atin ng Diyos na tayo dito upang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. And yun pong soul, yun po yung nag-determine ng ating emotions and mind or will. Po, yun po yung soul. Yung paluwa. Akala ko yung spirit sa soul sa langit. Yun po pala ay soul. Yung narating po ating po yung heart, gano'n, emotions. That is the soul. Ano po, sabi ng nanay ko noon, kung bata pa ako, kami po kasi, ang bahay po kasi namin, yung may sindo, hindi nasa baba, maglalakad kami doon. Pag-akit namin, wala kayong kaluluwa. Nagtatakbo sa isip ko, ano kaya yun? Yung pala ay isip. Kasi lalakarin namin mabalik yung release niya. Kaya, nakunawa ko yan nang nag-aral po ng salita ng Diyos. Ano po? Yan. Kaya po kung tayo po ay spiritually dead, paano po tayo magkakaroon ng interest sa Holy? Wala. Kasi Holy Bible is really inspired by God. No? Inspired po yan ng Diyos. Kaya po, sabi doon, sa Matthew 4:16, sabi niya, yan, ito na nga po yung kanina. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. No? Kaya po, kung ang ating katawan, nangangailangan ng pagkain, araw-araw, 3 beses pa nga, isang araw, yung ating pong espiritu, ganun din po. Kailangan ay pakainin natin araw-araw. So, kaya po tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos at atin po ito na dininilay-nilay. Ano po? Hallelujah. At dahil po doon, no, meron na po tayong breath of new life, ay namamahal na rin po natin ang salita ng Diyos. Mahal mo po ba ang salita ng Diyos? Ayaw mo mawala yan sa'yo, no? Meron kami itong banal na kasulatan sa iyong kwarto, sa iyong sala, para kahit saan ka pumunta, ay makapagbabasa ka ng salita ng Diyos. Ngayon kaya lang kayo ang nauso na, ang Bible nasa cellphone na, no? Nasa cellphone na, pero alam niyo ba, kailangan meron pa rin yan na Bible talaga. Kasi kung pag nawala na ng signal,
Kasi pag lagi po tayo dyan, pag nagbuklat ka ng banal na kasulatan, parang ang tagal mo mahanap, no? Parang ang tagal mo mahanap kasi parang nakakalimutan mo na. Ang gano'n kasi sanay ka na dyan sa madali. Kaya po, kailangan natin talaga gamitin pa rin. Alam mo po sa amin sa Jesus Alive, hindi pwede ang cellphone. Kailangan mayroon kang dalang banal na kasulatan. No? May sa cellphone ka na, no? Pero kailangan talaga ito banal na kasulatan. No? At kung gusto mong maging matalino talaga, wala ka. Kasi, di ba, minsan hindi naman tayo updated. Kailangan mo pong magbasa ng banal na kasulatan. Kasi sabi nga, sabi ng Diyos, ay ang God, that never change. Hindi siya nagbabago. Kung siya noon, ngayon, at magpakailanman, siya pa rin. At yung salita niya po, hindi nagbabago yan. No? Yan po ay mananatili. Magpakailanman. Na po. Kaya po sobrang, sabi ko nga, Panginoon, napakabuti mo. Sobrang talaga, grabe, walang katulad ng ating Panginoon. Yan. Alam mo, meron ako pong isang tuhan talaga hindi ko kalimutan. Maganda po ito. Ako po nung bagong mananampalataya, nag-attend po ako ng sample. At yun po ay tungkol sa lahat ng mga aklat. No? May aklat ng engineer, may aklat ng mga doctors, may aklat ng abogado, may aklat ng accounting. At yan po lahat na aklat na yan ay naluluma. Di ba? New edition. Hindi na kailangan yung luma. Kahit sa amin na sa building code, may new edition. Wala na nasusupersin po yung mga bago. Pero po, ang banal ng kasulatan, yan pa rin po yun. Wala siyang new edition. Kasi yung lahat po na nakatala doon, yun na yun, hindi mababago. Amin po ba? Amen. Kaya po kung wala ka kaalam-alam sa mga nangyari noon, magbasa ka ng banal na kasulatan. Malalaman mo ang lahat ng pangyayari mo. Ang mga nangyayari ngayon, pag nagtataka ka, bakit ganito, bakit ganon? Nakasulat din po dito yan. At ang mangyayari sa pinakamahaba-haba at huling panahon, narito kami. Alam natin. Alam po ba natin? Yes, nabasa lang po ba natin ng simula ang banal na kasulatan? Cover to cover na wala pong pinapatlangan. Pag simula mo po sa Genesis, susunod-sunod po po yun lahat na kahit na minsan, ay, pagbihira naman to, mga pangalan, parang nakakatamad basahin. Pero kailangan din po natin yung basahin. Kasi talaga po sobra. Kaya po yun ay pinapahatid sa atin ng Panginoon. Kasi po, tayo ay pinaghahanda sa mga darating panahon. Kahit yung wala na tayo dito yung eternal, di ba? Narito pa rin po, nakasulat pa rin po dyan. Kaya po ang banal na kasulatan, yan po ang pinakamainam na aklat. Kasi galing doon sa Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. At sabi rin po last verse po na kukunin natin. Ano po? 2 Timothy 3:16. Dito rin nakita ko pa rin po yung kabutihan ng Diyos. Imagine, sabi niya, every scripture inspired of God is also profitable for teaching, reproof, for correction, for instruction, which is in righteousness. O di po ba? Yung banal na kasulatan mo, kapag naandyan ka na, pagka ikaw ay nakapasok ka na sa kingdom ni God, hindi ka magkukulang. Ito pa rin po ang magtuturo sa iyo. Ito pa rin po ang sasaway sa iyo pag nagkakamali ka. Ito pa rin po ang magbibigay sa atin ng direksyon kung tayo po ay namamali ng direksyon. Amin po ba doon? At ang layo po doon ay ikatuturo
ituto natin sa katwiran. Kasi gusto ng Diyos, tayo ay lumakad sa katwiran. Sa katwiran niya. Si Jesus nga ang ating model. No? Tayo dito, mga tagasunod ni Lord Jesus Christ. Kaya po mahalaga na tayo ay lumakad sa katwiran. Sabi nga sa Proverbs, walasak na rin to, pasensya na, nakalimutan ko yung verse. Righteousness exalt a nation, no? And sin is a reproach. O, ang katwiran ang magpapaangat sa ating bansa. At ang kasalanan ang nagpapabagsak dito. O, kaya tayo bagsak na bagsak, di ba? Because of sin. Makinig ka manood ka ng TV. Ano ang maririnig mo? Puro crimes, puro rape, puro ganyan. That means po, talagang tayo po ay nasa pagbagsak. Lawlessness. O sabi pa rin ng banal na kasulatan, sa huling panahon, lawlessness increase. At kadiliman, ngunit sabi niya, you will shine. Tayo po ay magliliwanag out of darkness. No? Kaganda po naman, tayo po ay magliliwanag. Kahit na ang kapaligiran ay puno ng kadiliman, makikita po ang kaliwanagan ni Kristo, ang kaliwanagan ni Kristo sa ating mga. Kaya, talaga po tayo ay patuloy na magkaisa sa ipinapagawa ng Diyos. At ito rin pong verse na to, yung team ng Bible na sabi niya, God's word is a breath of new life. No? Kahit sa atin, na tayo ay matatanda na, sabi ay mature na nga tayo, no? Mga mature na nga tayo sa Lord. Ito rin po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng bagong hininga, para mga bata. Pagkat sabi mo sa Isaiah naman, 38, sorry. Sulat din. Yan. Yan. Isaiah 40, verse 31. Kanta pa nga ito namin eh. They that wait upon the Lord shall renew their strength. No? They shall mount up with wings as an eagle. They shall run but not be weary. No? They shall walk and not faint. Para po sa atin yun, no? Tayo po ay nagpapanibagong lakas. No? Hindi tayo mapapago. No? Kahit po tayo ay senior citizen na. Di ba? Pag tayo punong-puno ng Espiritu ng Panginoon, pakiramdam natin, kalakas natin, kaya natin. Kaya po ba natin? Amen! Hallelujah! Kaya po natin. Kasi ang ating Diyos ay buhay at makapangyarihan. Yes! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Kaya po, magtatapos ako muli, uulitin ko. The Holy Bible is a complete book for the life of everyone. No? Everyone! Bawat isa! Kaya lang, bakit tayo lang? Bakit tayo lang? Hallelujah. Kasi nga po, kailangan mabuhay ang mga spirit. No? I remember po once, no po. Siyempre, Kristiyano ako, pag mayroong mga event, pag mayroong po mga pangyayari, disaster na nangyari, may revelation po si Lord sa akin, bakit niya nangyayari. Minsan po ay nag-post ako doon sa aming group chat para sa mga empleyado lang namin noon.
ano nga bang pangalan? Diyan, alam niyo po ba, marami pong nag-react at talagang sila po ay nag-meeting sila, yung mga officer. Eh, ang ano doon, dapat ako na doon para ma-defend ko naman po yung side ko. No? Aba, alam mo, napakabuti ang God. Ay, kasi ang enemy, pinadala ko ng maraming client. Siguro para hiyang bakalis. Pero alam niyo po, tamang-tama, nung pumasok ako doon, kasi sarado. So, sinabi ko, dinipend ko po ang aking part, bakit ako ay gano'n. Kasi, yun po ay para masabi mo ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba kaya may mga disasters na nangyayari? Ang mga tao ay tinuturuan ng Diyos ng righteousness. No? Ano po? Kaya pagka po gano'n, siyempre tayo po ay nananalangin na out of na mga pangyayari, talagang magising po ang mga tao. No? At tunay po magkaroon ng righteousness. Lalo na po sa ating pamahalaan. Ang kaso naman, sabi ko, bakit naman isinulat pa dito dun sa pera natin? Blessed is the nation, whose God is the Lord. Pero napakalimutan. Nababasa niyo po ba yun? Nababasa natin mo, hinahanap natin, hinahanap niya. Pero natin maliit lang. Hindi pa siya nilakihan ng napakalaki para pag tinanong tao. Di ba? Bisa pangungusap ang Diyos sa ganong salita. Oh, hallelujah. Kaya po tayo sa mga susunod na panahon, lalo po tayong magsisigasig, no? Sa pagdiriwang ng Bible month. Parang kunti lang tayo. Mas marami ng isang taon. Kunti lang tayo ngayon. Baka may dahilan. May klase ang mga bata. Ano? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya po tayo ay hindi panghihinaan ng loob. No? Patuloy po tayo na hihingi ng kalakasan ng Panginoon, ng wisdom ng Lord, pagkat siya naman ang talagang pinakamagaling sa lahat. Ini-impart yun, na-impart na, no, sa breath of new life ng ating Panginoon. So, ito lang po, at baka po ako'y sumobra na sa oras.